Nagkaisip akong hindi ko inabot ang aking yumaong ina. Lumaki ako sa side ng aking ama at ang pangunahing dahilan di umano sa pagdaong ng aking ina sa kabilang buhay ay ang pagsisilang sa akin na kumomplikasyon sa kanyang iniindang karamdaman. Nag-iisa ako, uniko iho, pero nagkaroon pa ako ng dalawang kapatid sa ama noong mag-ibang bayan si ama para maghanap buhay kuno. Pero pag-ibig ang kanyang nakita. Sa aking naging journey para umunlad kahit wala ang tulong ng aking ama, nakapagtapos ako ng elementary at high school habang nasa poder ng aking lolo at lola. Nag-working student ako para makapag-college at noong makagraduate ako ng 2 taon, dahil iyon lang ang aking nakayanan. Nagkaroon ako ng trabaho hanggang sa magkaroon ako ng contact sa side ng aking yumaong ina. Mga pinsan hanggang sa aking mga tito at tita. Nagawi ako sa lugar nila at doon ko nakilala si Lola, ang ina ng aking yumaong ina. Panganay ang aking ina sa 7 magkakapatid, kaya naman may asim pa si Lola ng aking makilala. Naging close ako sa aking Lola to the point na doon na niya ako pinatutuloy sa kanyang bahay. Dahil sa kanyang kwento ay 6 na taon na siyang biyuda at kailangan niya ng makakasama sa bahay. Bukod doon, ako pala ang unang apo at hindi niya nakita at nakasama ng matagal na panahon. Sa pagdaan ng araw, linggo at buwan na nasa puder ako ng lola ko, may mga bagay akong natuklasan na ni sa panaginip hindi ko naisip. Ang lola ko may itinatagong hilig. Napaisip ako ng mga sandaling iyon na totoo pa lang ang ilan sa may mga edad na ay hindi basta-basta nagpapatalo na lang sa kanilang edad. At meron talagang kahit may edad na or lolo at lola na, mahilig pa. Namili ako sa kung dapat ba akong umalis sa puder ng aking lola dahil sa aking naging sitwasyon. Lalo't ako lang naman ang alam nilang kasama ni lola. Mula kasi nang ibigay ko ang kanyang hiling kahit sa loob. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Mutain at batang walang muwang sa paligid nang iwan ako ng aking ina sa aking ama sa kadahilan ng hindi na kinaya ng kanyang katawang lupa ang pinagsamang hirap ng panganganak at kanyang iniindang karamdaman. Ang kwento ng aking kinalakhang magulang ang aking lolo't lola sa side ng aking ama. Mula sa isang lugar ng probinsya ng Quezon, 40 years old, at tawagin mo na lang ako sa pangalang Alfred, single but not available. Mula sa lugar kung saan ako nagkaisip ay napatunayan ko na kung gaano kahirap ang buhay nang walang inaasahang magulang. Simula pa lamang sa aking pag-aaral ng elementary, bagamat ako'y nag-iisang binubuhay ng aking lolo at lola, pero dahil na rin sa kanilang edad at estado sa buhay, na tila ligaw na labuyo sa kagubatan, ay walang source of income. At umaasa lamang din sa kung ano ang iaabot ng mga anak. Sa amin sa probinsya, hindi ko naman sinasabing hindi uso ang pera. Hindi ko rin naman sinasabing mahirap kami dahil meron akong alaala ng aking kabataan na meron kaming malawak na palayan. At dumarating ang pagkakataon kapag anihan ay napakaraming tao sa amin. Ito yung mga taon kung saan naaalala ko pang kasama namin si ama at meron pa akong tinatawag na tatay. Naliligo sa ilog at sama-samang kumakain sa tabing ilog, plato na dahon ng saging at ang bihira kong matikman dati, ang sardinas na master. Kung ano ang kulay at packaging ng master na inyong nakikita sa mga tindahan ngayon, ay iyan pa rin yung dati. Sa kung paanong noong mag-aral ako ng elementary, ay naranasan ko ang mag-school ng ni piso, ay wala ako sa bulsa. At isa ako sa mga estudyante na tamang tingin lamang sa mga may pambili ng pagkain kapag recess.
Bagamat ganoon, ay naging makulay ang aking pagiging estudyante, pero dahil sa kalokohan, nariyan ang nandadakma na ako ng palaka ng may palaka at takot na takot akong isumbong sa aking lola dahil panigurado, garuti ang aabutin. Dahil na rin sa aking pag-iisa o nag-iisang bata mula sa tahanan na aking kinalakihan, ay kinasanayan ko ang mag-explore ng nag-iisa sa gubat at ilog ng nag-iisa at walang iniisip na panganib. Ang nasa isip ko kasi hanggat wala akong nakikita, hindi ako maniniwala. Kung hindi ilog at gubat, wala namang iba na pwedeng galaan. Ang aking natatandaan, bago pa ako mag-aral ng elementary, ay wala na sa bahay si ama. At ang aking pagkakaalam ay sumama sa aking tinatawag na ninong para maghanap ng trabaho sa ibang lugar. Kung hindi ako nagkakamali, bago pa ako makagraduate ng elementary, ay natagpuan na ni ama ang kanyang ikalawang pag-ibig. First year high school ako noong magkaroon ng kapatid sa ama, isang babae. Dahil kasama ang aking tinatawag na stepmother, ay bumisita sila sa amin. Laki ako sa aking lolo at lola at nasa tamang pag-iisip na rin. Kaya siguro, hindi na rin nila ako tinangkang kunin at kung magkaganon man ay wala akong planong sumama. Kahit kasi ganoong pinaghihirapan ko ang bawat singko na magiging laman ng aking bulsa, ay ramdam ko kung gaano ako kaimportante sa tahanan na aking kinalakihan. Hindi ko alam kung bakit ganon, siguro dahil na rin sa nasanay ang magkakapatid ni na ama ng kanya-kanya. Marami kasi akong bagay na binibili ngayon na hindi ko nabibili noong aking kabataan. Maging sa pagkain nga. Kahit nga yung Maribiscuit, literal na pangbata yon. Pero noong minsan na makakita ako sa isang grocery store, ay hindi ako nagdalawang isip na bumili. Nakagraduate akong batak sa trabaho, hindi sa pag-aaral. Third year high school kasi ako, dahil na rin sa gastusin sa school ay halos hindi ako makabuo ng 5 araw. Noong makagraduate ako ng high school, nasa plano ko na talaga ang mag-college. Sa isip ko noon kahit mga tulong ako walang problema sa akin. Basta kahit 2 taon makapag-college ako. Isang may kayang tao ang nagmalasakit sa akin, itago na lang natin sa pangalang Leo. Meron siyang lote sa lugar namin, may bahay din siya doon at masasabi kong mayaman siya. At nakita ko ang pagkakaiba ng kanyang pamilya kumpara sa amin noong minsan na matulog siya sa amin. May dala siyang panghapunan at nagtaka siya noong makita na pagkaluto ng isda ay hinati ng lola ko sa gitna. Kung hindi ako nagkakamali, tulingan yon na nasa 2 to 3 finger ang laki at sa kanila raw ay hindi na hinahati yon at pinagtatag-isahan na nila. At kadalasan isang lutuan, isang kainan. Natatawa pa nga siya habang nagkukwento. Nanirahan ako kina Manong Leo at nagtrabaho ako doon bilang boy. Utusan, gano'n. Meron kasing grocery store ang kanyang misis, habang si Manong Leo naman ay napasok ng office bilang, ewan ko kung architect ba o engineer. Basta ganon, malaking tao siya pero Pilipino siya. May 4 siyang anak, 2 babae at 2 lalaki baliktad. At kumpara sa aking pinanggalingang pamilya, malaki ang kaibahan lalo't higit sa pamumuhay. Mabait sila, wala akong masasabi roon at sila ang imahe ng mayaman na may mabuting puso. Dahil kahit iba ako sa kanila sa unang pagkakataon, nasusubo ako ng pagkain kasabay nila ako. Akala ko nga tataba ako doon Ang dami kasing pagkain. Nag-aaral ako ng 2 taon, IT. Doon ako una nakahawak ng Game Boy, nakagamit ng computer. Yung tipong kahit sabit lang ako sa kanila pero para akong nagbuhay mayaman. Noong makarating kasi ako kay Manong Leo, parang naging 0 to biglang 100. Every 3 to 5 months, nauwi ako ng probinsya para bisitahin ang aking lolo at lola. And sad to say, wala ako sa feeling ng aking lola noong siya ay sumakabilang buhay. Ang isa sa pinakamasakit na parte ng aking buhay. Yung lolo ko naman, kinuha na ng isa sa aking tita sa Manila.
Kung hindi ako nagkakamali, wala pang 2 taon, noong sumakabilang buhay ang lola ko, yung lolo ko sumunod na. Para sa akin, doon na naging ganap ang aking pagkaulila. Ang masakit, yung 2 tao na mahalaga sa akin sumakabilang buhay nang wala ako sa huling sandali ng kanilang buhay. Moving on, mapayapa akong nakagraduate ng 2 taon sa college. Medyo nakakatawa lang. Dahil college na ako, noong first time kong gawin ang mag-cutting class na isa sa aking kinatatakutang gawin noong high school days ko. Kung may tatanong nyo naman ang aking love life, ay magsimula tayo sa aking puhunan. 5'6" in height, sa kulay ay Pinoy na Pinoy, may slim na pangangatawan, hindi kagwapuhan pero mismong anak na dalaga ni Manong Leo ang nagsabing malakas ang aking appeal sa babae. At siguro yun ang dahilan kung bakit simula nung mapadpad ako sa kanila ay hindi ko naging problema ang aking assignment. Noong high school, wala akong time sa pag-ibig . Wala . Nasa kung paano ako magkakaroon ng baon sa mga susunod na araw ang priority ng aking kokote. Noong college naman ako, hindi rin ako nakapag-jowa. Although high school at college ay halos puro babae ang aking kilala. Maganda rin kasi yung anak ni Manong Leo. Ayaw ko lang tablahin bilang respeto. Noong nandun pa ako sa bahay nila. Pero nung makalis ako sa poder nila ay ibang usapan na. Noong makagraduate ako ng 2 taon sa college, nag-offer sa akin si Manong Leo ng pansamantalang pananatili sa kanilang bahay habang hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Ang totoo niyan, sa aking unang trabaho ay si Manong Leo ang nagbakir sa akin. Kaya wala nang gaanong rikotitos ang aking naging pag-a-apply. Dahil wala naman akong naging utang sa pag-iipon ng requirements, madalit sabi, buo kong nakuha ang aking unang sahod. At kahit alam kong mapera ang pamilya kung saan ako nakatira, ay nag-treat pa rin ako ng foods. That time kasi, tulad ko ay meron na ring trabaho ang babae na itago na lang natin sa pangalang Ana, ang panganay na anak ni Manong Leo at ng misis niya. Si Ana ang aking unang naging GF at naganap ang aking panliligaw 3 months after kung mangupahan. Doon mismo sa apartment na aking tinutuluyan, ay isinuko ni Ana ang kanyang talaba bilang aking panghimagas. After lunch kasi yun, after kasi naming mag-lunch sa isang sikat na fast food, inalam niya kung saan ako nagre-renta ng bahay. Kainitan yun dahil 2:00 na iyon. Ang totoo niyan, medyo kabado pa ang inyong bida. Ang nasa isip ko kasi, what if makabuo kami? Paano na? Alam niyo na, that time kasi hindi pa ko eksperto. Kung sa mga baguang sniper, kahit di teleskopyo na, abay, nagmimintis pa. Chubby, maputi, at talagang yayamanin ang kutis. Mataas ako sa kanya, siguro nasa 5'3" ang height ni Ana. At literal na malusog. Tumagal din ng halos 2 taon ang aming relasyon at kung hindi ako nagkakamali, isa ang kulastuyan sa nagpatagal ng aming relasyon. Mahilig kasi siya . Isa yun sa mga napansin ko sa mga chubby. Nagkaroon din kasi ako ng mga GF na slim pero hindi kasing hilig ni Ana. Kung sa level pa moderate versus wild ang naging basihan ko. Eto na rin ang taon kung saan sinimulan ko ang paghahanap sa aking mga kamag-anak sa side ng aking ina. Alam niyo na, gamit ng cellphone at Facebook, ang totoo niya na nakailang lipat na ako ng company, nakailang lipat ng apartment, nakailang jowa. Sabihin na lang natin na noong makagraduate ako ng college at magkaroon ng trabaho, ay taon pa rin nang lumipas bago ko pa naisipang maghanap-hanap sa aking mga kamag-anak gamit ang aking middle initial. At hindi siya ganoon kadali. Mahirap dahil marami ang ganong apelyido at ang naging basehan ko na lang ay yung pangalan at apelyido sa pagkadalaga ng nanay ko. Kung may tatanong nyo naman kung bakit hindi sa side ng aking ama ako nagpunta, iyon ay dahil sa aking naranasan mula sa aking pagkabata.
Alam kong ilan sa aking mga tito at tita ay may kaya sa buhay. Pero bakit sinabit namin ng lolo at lola ko ang ganong klase ng hirap? Hindi naman ako nagtatampo o ni sama ng loob. Pasalamat nga ako nang dahil doon natuto ako ng maraming bagay. Wala lang, trip ko lang. Bakit ko pahahanapin yung mga taong sa ugali ay meron akong ideya? Ang nasa isip ko noon, paano kung tawid dagat? E di maaaring magbarko o eroplano pa ako para lang sila'y aking makita. E yung middle initial ko pa nga ang ginamit kong apelyido para kita agad nila. Halos lahat na yata ng apelyido na pareho sa aking middle initial, inad ko sa FB at nag-message ako hanggang sa ayun at matsyempohan ko ang isa sa anak ng aking tito. So magpinsan kami. At matapos ang aming pag-uusap, napag-alaman kong ang karamihan sa kapatid ng aking ina nasa Marikina. Di umano'y medyo nahihiwalay lang ng lugar ang bahay ng lola ko dahil hindi na siya sakop ng Marikina. Mula sa aking nakausap na isa sa aking pinsan, isa sa aking mga tito ay talagang mayaman at hindi lang bastang may kaya. Marami raw sasakyan at nagmamay-ari ng 5 palapag na bahay. Ang sabi daw, ay matagal na nila akong hinahanap. At ang sabi daw, matapos raw ihatid sa huling hantungan ng aking yumaong ina, ay inilayo ko ako ng aking ama sa side ng aking ina, na ewan ko kung may katotohanan. Hindi nagtagal, ay nakatanggap ako ng isang tawag mula sa unregistered contact number at nang aking sagutin, isa sa aking mga tita. Nagkaroon ng konting tanungan at matapos nilang malaman kung nasaan ako at ang estado ko sa buhay, ay susunduin nila ako agad-agad. Ayun, nakapagpasa pa naman ako ng resignation paper sa aking kasalukuyang trabaho ng taon na iyon dahil mukhang hindi na sila papapigil. Pinaghalong kaba at saya ang aking nararamdaman ng mga oras na iyon. That time, hindi na ako hirap sa pera dahil meron akong trabaho at marunong ako mag-ipon. Isa kasi yun sa paalala sa akin ni Manong Leo, mag-ipon. Dahil hindi sa oras ng kagipitan ay lagi silang nandyan para ako'y tulungan. 2 sasakyan ang sumalubong sa akin at doon pa nga kami nagkita-kita sa SM Fairview. Ayun, iyakan mula sa aking mga tita na mabababaw ang luha. At matagal na raw akong hinahanap ng lola ko na madalas ang kasama sa bahay, aking pinsana. At kung minsan solo, dahil malakas pa naman raw si lola sa edad na 73 years old. At ang nasa isip ko noon, malamang kahit malakas pa yon, kuluntoy at amoy lupa na si lola. Noong araw ding iyon, party-party noong gabi, at totoo nga na may pera ang isa sa aking mga tito na may kanya ng 2 sasakyan na ipinangsundos nila sa akin. Noong gabing iyon, bawat pag-uusap gamit ang cellphone o maging telephone ay ako ang topic at kinabukasan ay mas dumagsa pa ang ilan sa aking kamag-anak mula sa side ni ina. 7 kasing magkakapatid sina ina at si ina ang panganay. Pero ang ilan sa aking mga insan ay mas may edad naman kesa sa akin. Kung hindi ako nagkakamali, 26 years old na ako noong mapunta sa side ng aking ina. Hindi na bata, pero iba ang naging trato nila sa akin at napakaraming nangyari sa mga sumunod pang ilang araw. Doon ko na rin nakilala ang lola ko na itago na lang natin sa pangalang Sita, 73 years old. Pero mali ako sa aking sinabing kulubot at umuy lupa na si lola. Dahil noon lamang ako nakakita ng isang 73 years old na kahit 7 ang naging supling ay literal na may asim pa at napakalakas pang umakyat ng hagdanan. Noong magkwento ako ng aking nakaraan, sinabi ni lola na wala siyang permanenteng kasama sa bahay at dahil wala na akong uuwian ay doon na raw ako tumira at ituring kong akin ang bahay. Taon ng biyuda ang lola ko. Ayon na rin sa kanyang kwento at ang mamasyal ang isa sa kanyang libangan. Sakto,
Dahil meron na raw siyang magiging kabanding para gumala, manood ng movie, at meron na raw maglilinis ng bahay para sa kanya. Hindi na rin ako tumanggi dahil nakatagal nga ako ng mahigit 2 taon kina Manong Leo. Hindi ko naman sila kaano-ano. Pero bago yon, umuwi muna ako ng Quezon para magpaalam sa puntod ng aking lola. Nagkwento ko doon at sabi ko, nakita ko na ang aking kamag-anak sa side ng aking ina. Unang 5 buwan ko sa poder ni Lola Sita, pasarap lang sa buhay. Sa paglipas pa ng ilang araw, linggo at buwan, doon ko pa lubusang nakilala si Lola Sita at nalaman ko na sa kabila ng kanyang edad na 73 years old at puro pasarap sa buhay ang alam, ay natuklasan kong may hilig rin pala si Lola Sita sa paghahalaman. At ayon sa kanya, matagal na niyang gustong maghalaman pero paiba-iba raw kasi ang kanyang kasama sa bahay, madalas babae pa kaya hindi rin maasahan pagdating sa buhatan. Nagsimulang magbibili ng halaman si Lola Sita na naging napakahirap naman para sa akin. Lalabas kang bihis na bihis, tas pag uwi, may bit-bit na halaman. Buti sana kung mayroong sasakyan kaso commute kami. Alam nyo yung halos maging gubat na yung bahay, na maging sa loob ng bahay may halaman. Na aking inilalabas tuwing umaga para paarawan at ipapasok tuwing hapon. Kay Lola okay lang kahit yung loob ng bahay tambakan ng halaman. Pero para sa akin na walang ibang ginawa kundi magbuhat, maglipat ng halaman ay hindi ayos. Ay, buhay. Doon ko na namiss ang dating buhay ko noong nagrerenta pa ako ng bahay. Pumapasok sa trabaho at nag-withdraw ng pera tuwing kinsenas at katapusan. Nakaisip akong umalis sa poder ni Lola dahil hindi ko na gusto ang nangyayari. Baka mamaya biglang matigok si Lola dahil kakahanap ng halaman, masisi pa ako. Dahil ako lang naman ang laging kasama ni Lola, baka isipin nila bakit ko hinayaan. Alam ko namang matandaan na si Lola. Nag-aabot naman sa akin ng pera si Lola, kaya lang sa pagdaan ng ilang buwan, hindi galing sa ganoong paraan ang pera na gusto ko. Pakiramdam ko pati nawalan ako ng laya. Isa pa, hindi ko nakilala si Popoy. May asim pa si Lola, pero Lola ko yun . Okay lang sana kung hindi kami magkadugo, pwede nang pagtiyagaan. Aminado naman ako may pagkaluko-loko din pero iba pa rin yung presko. Hindi ako umabot ng 1 taon sa poder ni Lola Sita. Pakiramdam ko naging kasambahay ako . Kaya pala papalit-palit ng kasama sa bahay. Nakakapagod ang lola nyo. Sinabi ko sa aking tito, nabigyan muna ako ng kapalit kay Lola at ako'y merong aasikasuhin. Magre-renew ako ng aking mga requirements. Sinabi kong maghahanap ako ng trabaho dahil napapagod na ako sa poder ni Lola. Yung tito ko, meron kasi silang business at inalok niya ako ng trabaho. Ang inisip ko naman noon, kamag-anak pa rin . Mahirap na, di ba? Ang ginawa ko na lang, nagrenta ulit ako ng apartment, naghanap ako ng trabaho, hanggang sa yun at ma-regular ako. Ang ginawa ko na lang, padalaw-dalaw na lang ako kay Lola at sa side ng aking ina. Natutunan ko rin kilalanin isa-isa ang aking mga tito at tita sa side ng aking ama. Ang ilan kasi sa kanila, bata pa ako nang huli kong makita. Sa ngayon, sa tulong na rin ng aking regular na trabaho, nakapagpundar ako ng sarili kong bahay. Hindi ko pa nga lang tapos bayaran. Pero kunti na lang, tapos na. At least may sarili akong bahay. May GF ako at sinabi kong ang ingranding kasal ay imposible. Pero ang simple ay posible at higit kong live-in. Yung lola ko sa side ng aking ina, sa maniwala kayo o sa hindi, ayun, hanggang ngayon buhay pa. Steak pa ang gustong kainin.